Si Teresa ay isang 43 anyos na babae na naninirahan sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Batangas na tinatawag na Lian. Isa itong tahimik na lugar kung saan ang buhay ay dumadaloy ng payapa. Umaga ay naaamoy ang sariwang tinapay mula sa panaderya sa kanto. Tanghali mga jeepney na puno ng mga naglalakbay papunta sa bayan. At gabi mga mahihinhing usapan ng mga kapitbahay sa likod ng bakod na yari sa kawayan. Mayroon siyang matatag na trabaho bilang parmasyutiko sa maliit na botika malapit sa post office. Ang asawa niya, si Mang Nestor, ay nagtatrabaho sa planta ng tubig sa bayan, habang ang kanilang anak na lalaki ay nag-aaral sa Maynila. Maaliwalas at maayos ang kanilang bahay, palaging malinis at mainit, ngunit sa paglipas ng mga taon, tila naging masikip ang kanyang buhay, parang mabigat na hangin na di na umaagos. 20 taon na silang mag-asawa ni Mang Nestor, at noong una ay hindi siya mapalayo sa mga mata nito. Ngayon, kahit isang linggo siyang magdamit ng bago at maganda, hindi niya mapapansin, kundi ang tanong lang ay kung saan napunta ang kanyang dermos. Nawala na sa kanya ang pakiramdam na siya ay isang babae, siya na lamang ang may bahay, ina, at tindera. Isang umaga, habang naghahanda sa bahay, nakita ni Teresa ang kanyang refleksyon sa salamin sa pasilyo. Nakapusod ang buhok, nakatali ang coat, ngunit ang mga mata ay walang ningning, tila isang lalim ng kawalang buhay. Naramdaman niyang kung hindi siya kikilos, mawawala siya sa salamin na iyon. At doon niya napansin ang isang anunsyo na nakasabit sa post, masahe, relaxation at revitalization. Private session. Centro. Contact number nakasulat sa kamay, tinawagan niya. Isang malumanay na boses ang sumagot, may bahid ng accent na parang taga-Bulacan o Pampanga, at ang pangalan ay Vlad. Napagkasunduan nila ang Sabado ng gabi. Masahe lang, sabi niya sa sarili, simpleng paghipo upang muling maramdaman ang likod, balikat, at liig. Nasa isang maliit na bahay sa tabi ng kalsada ang klinika. May kulay asul ang mga bintana at isang lumang karatula na halos mapurol na ang sulat. Binuksan ng lalaki ang pinto, mga 35 taon siya, matangkad at payat, nakasuot ng simpleng gray na t-shirt at malambot na jogging pants. Itim ang buhok niya, nakatali sa mababang ponytail, at may pulang sinulid na nakatali sa pulso, parang panlaban sa malas, o isang lumang tradisyon mula sa mga ninuno. Ang mga mata niya ay matalim ngunit hindi bastos. Ikaw ba si Teresa? Banayad niyang tanong. Pasok ka na, gagawin natin ang relaxing massage na may kasamang taping. Walang komplikasyon, mainit ang silid, may mga kortina na may mga disenyo ng bulaklak. Walang musika, katahimikan lang. Inalis ni Teresa ang kanyang coat. Nakapulang rosas ang kanyang mahabang damit, may manipis na medyas na may tuwid na tahi sa likod, at suot ang komportabling tsinelas na gawa sa swede. Nakapulot siya ng ilang malayang hibla ng buhok sa gilid ng kanyang mukha, habang ang iba ay nakapulupot sa isang mahigpit na tirintas. Ramdam niya ang tingin ng lalaki na hindi mapangahas, kundi parang sinusuri, humiga siya sa lamesa, nakadapa. Inakip ni Vlad ang isang makapal na tuwalya sa kanyang mga binti. Ang mga unang hawak niya ay mainit, tila baga ang mga palad ay nagmumula sa init ng kalan sa kusina. Nagsimula siya sa liig at napahinga si Teresa ng malalim. Para bang alam niya kung saan eksaktong masakit, kahit na hindi niya iyon pinapansin sa sarili. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Vlad, tila binubura ang mga bumibigat na emosyon, stress, pasakit at galit. Nang maabot niya ang bahagi sa ilalim ng liig, sa simula ng gulugod, napangiti si Teresa, hindi dahil sa sakit, kundi sa isang hindi inaasahang pagnanasa na sana ay huwag nang titigil. Tahimik si Vlad, lumapit ng bahagya. Ang boses niya ibulong sa tainga, ayos lang, tumango si Teresa, huminga ng malalim kaysa dati. Kumuha siya ng lavender oil na may halong amoy ng kahoy. Bumagsak ang mga patak sa kanyang likod, at ang mga palad ni Vlad ay gumuhit ng mga linya na parang mapa ng nakalimutang pagnanasa. Hindi niya nilalampasan ang hangganan, ngunit unti-unting lumalapit dito, hanggang ang balat ni Teresa ay nakikipaglaro na bago pa man maramdaman ang paghipo, nanatili siya sa mga balikat, bumaba hanggang sa gilid ng tuwalya. Napanghimas niya ang gilid ng lamesa. Huminga ng bahagya si Vlad, ngunit nanatili sa ritmo ng masahe. Biglang tumigil siya, at naramdaman ni Teresa na nakatayo ito sa likod niya, hindi hinahawakan ngunit ramdam na ramdam ang presensya. Ang tensyon ay parang sumabog sa bawat hibla ng kanyang balat. Nang tumayo siya, tahimik siyang tinulungan ni Vlad na isuot ang robe.
Sandali lang humawak ang mga kamay nito sa kanyang mga balikat, ngunit sapat na iyon upang manakit ang puso. Lumakad siya palabas, dala ang pakiramdam na may naiwan siyang bahagi sa silid na iyon, sa langis, at sa lamesa. Kinabukasan, tinanong siya ng asawa niya kung may tinapay. Sumagot si Teresa na bibilhin niya ito sa daan, ngunit ang iniisip niya ay hindi si Mang Nestor, kundi si Vlad at ang mga daliring tila nilalambot ang kanyang mga takot mula sa loob. Kinuha niya ang telepono at nag-text, "May bakanting oras ka ba bukas?" Sagot agad, "Sa parehong oras, hinihintay kita." Alam niya, hindi na ito basta masahe, napadako siya ng mas maaga sa susunod na sesyon. Ang kanyang puso ay parang tumutunog na parang pupunta siya sa unang date pagkatapos ng mahabang pagkakakulong. Suot niya ang itim na palda na hanggang tuhod, makapal na gray na medyas na may simpleng geometric na disenyo, at simpleng beige na turtleneck. Unang beses na nakabukas ang kanyang buhok sa matagal na panahon. Gusto niyang maramdaman ang kanyang ganda, kahit walang magsabi nito ng malakas, nakatanggap si Vlad sa pintuan. Walang salita, isang mahinang pagngiti at pag-urong upang siya ay makapasok. Sa loob, may naglalagablab na kandila, ang aroma ay sandalwood na may halong musky na pampainit, parang hint ng isang lihim. Inalis ni Teresa ang sapatos, isinabit ang coat, at naglakad ng nakayapak sa makalumang kahoy na sahig. Inanyayahan siya ni Vlad na humiga, at lahat ay tila kapareho ng dati, ngunit iba, nang takpan niya ang mga binti ng tuwalya at inilagay ni Vlad ang mga kamay sa kanyang balikat, agad niyang naramdaman ang bagong ritmo, mabagal, maingat, tila humihingi ng pahintulot sa bawat sentimetro ng balat ni Teresa. At tahimik siyang pumayag. Dumulas ang mga kamay ni Vlad pababa sa likod, huminto sa ilalim ng gulugod. Isang banayad na haplos, at muling napanginig siya, ngayong dahil sa biglaang pag-apaw ng pagnanasa, naunawaan ni Vlad at muling bumulong, "Ayos lang." Sabi ni Teresa, nagulat sa sariling tinig. "Napakaganda." Hindi niya natapos ang salita nang kumuha si Vlad ng langis ng amoy kanela na may tingin ng mapait na damo. Mas mainit ang mga kamay niya ngayon, mas malapit sa hangganan. Ramdam ni Teresa ito ng buong katawan, nang dumulas ang mga daliri niya sa baywang, halos hawak ang gilid ng tuwalya, napigil ni Teresa ang kanyang hininga. Naramdaman ito ni Vlad at huminto. Kumawala ang oras sa silid, katahimikan lang at ang paghinga nila. "Pwede na tayo mag-stretch," mahina niyang sabi, tumango si Teresa nang nakapikit. Maingat na inangat ni Vlad ang kanyang paa sa ibabaw ng tuwalya, bahagyang iniikot ang balakang. Teknikal na tama ang galaw, ngunit ramdam ni Teresa na higit pa ito sa pisika. Nang inayos niya ang gilid ng palda para hindi makasagabal, muntik siyang manginig. Parang hinawakan nito ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagnanasa, kung saan hindi siya naglakas loob pumasok. Hindi lumampas si Vlad sa hangganan, ngunit nanatili siya sa 1 milimeter mula rito, na parang hinihintay ang kanyang hakbang. Pagkatapos ng masahe, nakahiga si Teresa nang nakapikit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil ang loob niya ay nagigising, nanginginig at pumipintig. Tinulungan siya ni Vlad na tumayo. Sandaling humawak ang mga daliri niya sa pulso ni Teresa, na may kakaibang lalim sa titig niya, hindi pagnanasa, hindi pagwawalang bahala, kundi pagtanggap. Alam niya na hindi na ito basta-basta masahe lang, lumabas si Teresa sa malamig na gabi. Hinihipan ng hangin ang dulo ng kanyang palda habang naglalakad siya sa lumang kahoy na bangketa. Alam niyang magbabago na ang lahat, ngunit sa likod ng bawat haplos at paghinga, may isang lihim na nagkukubli, isang pulang sinulid na nakatali sa kanyang pulso, isang simbolo ng isang kakaibang kwento na sisimulan pa lamang. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Teresa sa maliit na bahay ni Vlad sa Lian. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang malambot na pulang blusa na may bahagyang nakalantad na balikat at itim na palda na tila sumasayaw sa bawat hakbang niya. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may manipis na strap at sa liig niya ay nakabitin ang isang maliit na kwintas na may pulang perlas, tila alinggaw ng sinulid sa kanyang pulso. Nakita ni Vlad si Teresa sa pintuan. Hindi na lamang tahimik na pagtanggap kundi may bahagyang ngiti, parang nagbubukas ng isang lihim na kwarto sa puso. Sa loob ng silid, may bagong amoy, halimuyak ng saan ng pandan at bahagyang halong amoy ng kape, na nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Habang nagpapahiga si Teresa sa lamesa, naalala niya ang mga lumang biro ng mga kapitbahay sa Lian. Anong masahe yan? Siguradong may libangan. Pero ngayong gabi, wala siyang panahon para sa tawa.
ang bawat paghipo ni Vlad ay tila sinasagot ang mga tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Pinagmasdan ni Vlad ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan nitong hinaplos ang balikat ni Teresa. Ang mga daliri ay dumulas sa balat na parang sinasadya nitong ilabas ang mga lihim na nakatago sa loob. Hindi ito basta masahe, ito ay isang sayaw ng mga damdamin na matagal nang nakatago. Sa isang sandali, pinatigil ni Vlad ang kanyang mga kamay at tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. Alam mo ba, mahina niyang sambit na ang bawat haplos ay kwento na hindi natin kailangang sabihin. Napangiti si Teresa, ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Parang ikaw ang tanging tao na nakakaalam ng mga kwento ko pati yung mga hindi ko pa masabi sa sarili ko. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Teresa mula sa loob ng kanyang bag nang tingnan niya. Isang mensahe mula sa kanyang anak, Mom, may problema sa school. Kailangan natin mag-usap. Napabuntong hininga siya at bahagyang napawi ang init ng sandaling iyon. Ngunit bago pa man niya ito mabigyang pansin, napansin niya ang kakaibang tingin ni Vlad. Parang may lihim na nais sabihin, ngunit pinili niyang manahimik. Matapos ang masahe, habang naglalakad si Teresa pauwi sa malamig na lansangan ng lian, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang pulang sinulid na nakatali sa kanyang pulso ay tila may buhay. Tila ba ito ang tanging bagay na nag-ugnay sa kanya sa isang bagong mundo, isang mundo kung saan siya ay hindi lamang isang ina o asawa, kundi isang babae na may sariling mga pangarap at lihim. Ngunit may isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan, sino ba talaga si Vlad? At bakit ang bawat haplos niya ay nag-iiwan ng bakas na hindi matanggal-tanggal? Sa likod ng bawat paghinga, may isang misteryo na naghihintay na tuklasin, isang kwento na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang gabi, habang tahimik ang buong bayan ng Lian at ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na langit, muling bumalik si Teresa sa bahay ni Vlad. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang mahaba at malasutlang itim na damit na may bahagyang bukas sa dibdib, na naglalakip ng kakaibang halimuyak ng ilang-ilang sa hangin. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng itim na tsinelas na may manipis na takong, at ang pulang sinulid sa kanyang pulso ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Pagpasok sa loob, sinalubong siya ni Vlad na may kakaibang tingin. Hindi na lamang tagapaglingkod ng masahe, kundi parang tagapagtanggol ng isang lihim. Ang kanyang buhok ay nakatali ng bahagya sa likod, na may ilang malayang hibla na bumabalot sa kanyang mukha, at ang kulay abo ng kanyang t-shirt ay tila sumalamin sa misteryo ng gabi. Habang humihiga si Teresa sa lamesa, nagsimula si Vlad sa masahe, ngunit ang kanyang mga kamay ay mas malumanay at puno ng intensyon. Sa bawat haplos, tila ba binabasag niya ang mga pader na matagal nang itinayo ni Teresa sa loob ng kanyang puso. Ang mga daliri ni Vlad ay gumuguhit ng mga lihim na kwento sa balat ni Teresa, mga kwento ng pag-asa, takot, at pagnanasa. Biglang tumigil si Vlad. Tumingin siya sa mga mata ni Teresa, at mahina, ngunit matatag na sinabi, may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Napatingin si Teresa ng maihalong kaba at curiosity. Ano iyon? Tanong niya, habang ang kanyang puso ay mabilis na kumukulog. Hindi ako tulad ng inaasahan mo, wika ni Vlad, habang dahan-dahang inalis ang pulang sinulid mula sa kanyang pulso at inabot ito kay Teresa. Ang sinulid na ito ay simbolo ng isang pangakong hindi basta-basta matitinag. Ngunit may mga nilalang na naghahanap sa akin at sa iyo, Teresa. Hindi ito isang basta masahe, ito ay isang pagtawag, hindi makapaniwala si Teresa sa mga salitang iyon. Parang ang buong mundo ay biglang napuno ng dilim at liwanag ng sabay. Ang mga alon ng hangin sa silid ay tila nagbabadya ng isang bagyong paparating, at ang pulang sinulid ay naging isang tulay sa pagitan ng kanilang mga mundo. Sa labas ng bahay, isang anino ang bumalikwa sa madilim na kalye. Isang pahiwatig na hindi pa tapos ang kwento, at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mas malalalim na sikreto na kailangang tuklasin. Sa kanyang puso, alam ni Teresa na ang bawat haplos, bawat sandali sa bahay ni Vlad, ay simula pa lamang ng isang mas malawak at mas mapanganib na paglalakbay. At sa likod ng pulang sinulid, nakatago ang isang lihim na maaaring magbago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa sumunod na Sabado ng gabi, may kakaibang lamig ang simoy ng hangin sa bayan ng Lian. Suot ni Teresa ang isang malambot na kulay chocolate na blouse na may bahagyang bukas sa liig, na sinamahan ng mahabang itim na palda na may bahagyang palawit sa gilid. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng bahagyang maluwag na may ilang hibla na malumanay na bumabalot sa kanyang liig. Ang pulang sinulid sa kanyang pulso ay tila naglalakbay sa bawat galaw niya, parang buhay na nilalang na may sariling kwento.
pagdating niya sa bahay ni Vlad, napansin niyang may bago sa loob, ang mga ilaw ay mas malambing. Ang halimuyak ng sandalwood ay maihalong matamis na vanilya, at may mga kandilang nakatayo sa bawat sulok, naglalabas ng malambing na anino sa mga pader. Hindi na muling nagpaalam si Vlad, sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Teresa at dinala siya sa loob ng silid na may mahinang ilaw. Habang humihiga si Teresa sa lamesa, nagsimula si Vlad sa masahe, ngunit kakaiba ang bawat haplos. Tila ba ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay may dalang lihim na mensahe. Ang mga daliri niya ay dumulas sa liig, balikat, at likod ni Teresa, dahan-dahang binubura ang mga takot at pangamba na matagal nang nakabaon sa puso nito. Ngunit sa gitna ng masahe, tumigil si Vlad at lumuhod sa tabi ni Teresa. Kumuha siya ng isang makintab na pulang kahon mula sa mesa. Ito ang susi, mahina niyang sabi. Hindi ito basta-basta, ngunit ito ang magbubukas ng pinto sa mga sagot na hinahanap mo. Dahan-dahan binuksan ni Teresa ang kahon at nakita ang isang lumang kwintas na may pulang bato na kumikislap sa liwanag ng kandila. Sa loob ng kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya habang tinatanaw ang mga mata ni Vlad. Ang kwintas na ito ay tanda ng pagtitiwala, sagot ni Vlad. Ngunit ang tunay na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob mo. Kailangan mong harapin ang takot at yakapin ang bagong ikaw. Habang hawak ni Teresa ang kwintas, naramdaman niyang may dumadaloy na kakaibang init sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa na tila nagmumula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang mga alaala ng mga nakaraang taon, ang kanyang mga pangarap, takot, at mga lihim, ay nagtagpo at naghalo, naghahanda sa kanya para sa isang bagong yugto ng buhay. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod na hakbang, may isang malakas na katok sa pinto ang yumanig sa buong bahay. Ang mga kandila ay kumurap at ang hangin ay tila humina sa biglaang katahimikan. Sa labas, isang anino ang naglaho sa dilim, ang misteryo ay patuloy na umiikot at ang mga sagot ay unti-unting lumalapit, ngunit sa anong kapalit? Si Teresa ay nakatayo sa gitna ng bagyong ito, handang harapin ang mga lihim na matagal na niyang itinago, at ang mga panganib na dala ng pulang sinulid na nag-uugnay sa kanila ni Vlad. Isang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang kakaibang pagbisita sa bahay ni Vlad. Sa umaga, si Teresa ay nagising na may malamig na pawis sa kanyang noo, habang ang pulang sinulid sa kanyang pulso ay tila mas mahigpit na nakatali, parang may humihigpit na kamay sa loob nito. Suot niya ang simpleng puting blusa na may maikling manggas at maong na pantalon, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang lihim na nagliliyab sa ilalim ng karaniwang anyo, habang naglalakad siya sa tabi ng palengke ng lian. Napansin niya ang mga titig ng mga tao, may mga matang puno ng pagtataka, may mga ngiting bahagyang maihalong pangamba. Parang may bagong aura si Teresa, bulong ng isang tindera sa kanto. Parang may dala siyang sikreto, sa butika naman, tila ba mas mahirap para kay Teresa ang mag-concentrate. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng otomatiko, ngunit ang isipan niya ay lumilipad sa mga nangyari sa bahay ni Vlad. Ang pulang kwintas na iniwan sa kanya ay nakasabit sa kanyang liig, palibhasa ay hindi niya ito matanggal kahit gusto niya. Hindi nagtagal, isang sulat ang dumating sa butika, walang pangalan, walang lagda, ngunit may pulang tatak na kahawig ng sinulid sa kanyang pulso. Binuksan niya ito ng may pangamba, Teresa, ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang pulang sinulid ay hindi lang simbolo, kundi isang babala. May mga puwersa sa likod ng mga anino na naghahanap sa iyo at sa kanya. Mag-ingat ka sa mga hindi mo kilala at sa mga taong malapit sa iyo, napabuntong hininga si Teresa. Hindi niya alam kung sino ang sumulat, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita. Sa likod ng bawat mata sa lian ay may mga tanong na di niya matugunan, mga lihim na hindi niya dapat malaman. Gabi na nang muling tumawag si Vlad. Hindi niya sinabing ano-ano, ngunit ang boses niya ay puno ng seryosong babala. Mag-ingat ka, Teresa. Hindi lahat ng tao ay tulad natin. Sa pagwawakas ng tawag, napatingin si Teresa sa kanyang pulang sinulid at sa kwintas na kumikislap sa kanyang liig. Alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa masahe o sa mga lihim ng katawang ito, kundi sa isang labang mas malaki kaysa sa inaasahan niya, at sa likod ng mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. May isang tanong na patuloy na bumabagabag, sino ba talaga si Vlad? At ano ang tunay na kwento ng pulang sinulid?